Hello mga kalaro, tara laro tayo. For this video, meron tayong dalawang Musky Fighter na damage. So, ang gagawin lang natin is kakalasin natin sila. Then pagkakalas natin, pipiliin natin kung ano yung best part dun sa dalawa. And hopefully makabuo tayo ng magandang or complete na Musky Fighter. So, tingnan muna natin yung Musky Fighter 1. Sa Musky Fighter 1, damage yung left wing niya. Maraming gasgas front torso niya or front part ng jet. And then overall okay naman siya. So, yun lang naman ang problema nitong si Fighter 1. Ang maganda pala dito sa Fighter 1, maganda yung antenna niya. Compared mo dito sa Fighter 2 natin, may ano siya, may konting nakabend. Fighter 2 naman, almost complete na siya at saka walang damage. As you can see, ayan o, wala siyang sira. Ito lang, putol yung ano niya, putol yung clip niya na pang-connect sa G5 mode. Ayan. So, yun yung gagawin natin. Kakalasin natin itong mga to, tapos pipiliin natin kung ano yung mga magagandang part. So, to start, makikita nyo to, meron siyang screw, 4, 1, 2, 3, 4. Yan, 4. So, kakalasin lang natin yan using screwdriver. Yan, screw lang natin siya. Dahan-dahan lang kasi mga ano to vintage na tong mga to. So, when you're handling vintage, syempre dapat maingat. Hindi naman natin alam kung nyo yun, kung marupok na ba yung plastic nila. Pero so far, sa experience ko with the Fighter, wala pa naman akong nasisira. So yun. So hopefully wala tayong masira dito sa process na to. So magkaiba yung screw nung dito tsaka dito. Oops. So yun. Careful na lang. Pag tinanggal nyo yung dito, matatanggal yung sa cockpit nya. Ito. Okay. So tabi muna natin dito. Ayan. And then, tingnan natin kung makakalas na siya. Ayun. Once na matanggal nyo yung screw sa baba at saka sa taas, matatanggal na tong buong part na to. Just this one. Ayan. Most likely, ito yung ikikip natin. Kasi maganda nga yung ulo dito. Dandahan. Ayan. Okay. So, tabi natin to. Ang ayaw ko lang dito, ito medyo kupas na. Yung sa kabila, medyo maganda pa yung chrome niya. We need to remove this one kasi para makuha natin tong clip na to. Kalasin lang natin. Ayan. Halos kasi laki niya lang din yung nasa sa cockpit. So interchangeable naman yung mga yan. So ito yung madalas nababasag na clip. Ito. Ayan. Ito. Pero meron naman nabibiling 3D 3D na parts nito. So pwede kayong umorder kung meron kayong kakilalang nagpiprint. Once na nakalas nyo yung dalawang screw, etong part na to, itong wings na to, matatanggal din. Ayan, ito. Yan, meron na ring nito, nagti-3D print nito. Yan. Sayang nga, nabenta ko yung ganito ko. Meron akong 3D na ganito, na part na ganito. Naibenta ko na siya. So, maganda din siya. Medyo orange lang nga yung pagkakaprint niya. So, kailangan pa siyang pinturan para mag-match dun sa kulay ni Musky Fighter, kumbaga. So, tatanggalin din natin tong mga vents kasi mas maganda ito kaysa dun sa isa. Tatanggalin lang din natin yan. So, ipupush lang. Yung isa maluwag, ito medyo masikip. Okay, so, yan. Nakalas na natin. So, ito yung parang die-cast part. Ayun. So, kung magaling ka lang magpintura, bugahan mo lang to ng red paint and mukhang bago na ulit siya. So, gawin lang din natin dun sa isa. And then, pakita ko yung mga parts. So, ayan, nakalas ko na yung isa pang Fighter. Hindi ko na pinakita kasi nakita nyo naman kung paano kinalas yung first Fighter So, let's start with picking the best part. So, syempre, start tayo sa wing. Obviously, ang kukunin natin ito, yung kompleto. Yung walang sira. Ang problema lang talaga, meron siyang lamat na doon. Pero okay lang yan. Ang importante, kompleto at wala pa siyang sira. So, pipik natin to. Then, tabi natin to.
And then, sa front part naman, obviously, ang ipipick natin yung sa 2, kasi wala pa siyang sira, oh. Sa harap. Sa harap siya. Pero kasi pagdating sa likod, meron siyang mga tama. Ayun. Tapos napansin nyo ba, magkaiba yung kulay niya. So feeling ko ito yung Japan, tapos ito ibang batch to. Most likely baka Singapore or I don't know. Or ewan ko, as it ages siguro, baka mas luma to. Hindi natin alam eh. So yun ang pinagtatakan ko bakit mas dark to. Pero anyway, mas pipiliin ko pa rin to dahil mas makinis yung mas makinis tong part na to. Then next is ito. Itong clip. Okay, obviously ang pipiliin natin yung buo. Okay, versus itong sira. Pero, ang nakakatawa, kaya share ko lang, meron akong extra nito eh. So, naisip ko, putulin to, tsaka yung sa kabila, putulin din, then, i-connect. Diba? Iguglo ko siya. Then, para makabuo ako. Kasi hindi naman to kita eh. Itong part na to, hindi to kita. So, it will serve its purpose. Kasi nakascrew naman yan, no? Actually, kahit ito lang siya, oh. Diba? Pero sa ibang project ko na, sa ibang video ko na siya papakita. So, for this one, picking of parts lang tayo. Wala tayong gagawin na cutting or any repair. O yun. Next one is yung sa cockpit. Parehas naman silang makinis. Ang napansin ko lang sa dito, ayan, meron siyang dalawang tama. Yan. Actually, 4 pa yata eh. Yun, parang dinut-dut ng ballpen. So, ang pipiliin natin ito. Even if parehas lang silang makinis. So, ito pipiliin natin. Sa vents naman, piliin pa rin natin yung sa Fighter 1 kasi mas makintab yung chrome niya versus dito sa kabila. So, since pair naman sila, both pipiliin ko. O yun. Then, sa ulo, ayan. Like I've said, ang pipiliin ko is yung sa 1. Kasi dito sa 2, medyo, ayan no, naka-bent yung niya, yung antena niya. Ayan. Sa stickers, okay, mas okay pa nga itong sa 1. Ang problema lang talaga is yung chrome ng landing gear. Medyo tarnish na siya. Ayan. Compared to this one. Ito makinis po or makintab pa. O yun. Actually, pwede naman natin siyang iswap. Ang problema, nakakatakot baka mabali ito. Ayan. So, hindi ko na siya i-risk. Hayaan ko na lang na ganyan to. Okay? So, buuin na natin siya. So, first one, lagay natin to. Yung mga vents muna. Ayan. Dali lang naman siyang ilagay. Pagkalagay ng vents, ipitin natin na ganyan. Make sure na nakalapat lahat. Ayan. Lapat naman siya lahat. And then, yung clip. Ayan. Once na nalagay nyo na yan, kunin na natin yung screw. Napansin ko rin, yung sa screw ng isa, gold siya. Versus dun sa Fighter 1, which is black. Ayan. Ayan. Okay. So, dahil gamitin natin yung yung black na lang gamitin natin para safe. Kasi yun na yung yun na yung kumbaga nakakapit dito. Or rather, siya ba nakakapit? Hindi. Dapat yung gold. Sige, yung gold na lang. Ayan, para safe tayo. Kasi, kumbaga, siya na yung ever since na nakakapit dito eh. Para iwas ma-damage yung ayan o, as you can see, smooth ang pagpasok. Diba? O tama ba? Yeah, tama. Lagay ko na muna yan. Ang one thing na ginagawa ko pala dito, hindi ko sila pinakahigpit. Yung tamang higpit lang. Kasi just in case na magkamali ako, ayan, madali rin silang i-unscrew pagdating ng araw. Kunwari, meron na naman ako nakitang magandang upgrade. Madali ko lang din palitan yung parts. Madali ko lang din siyang makalas. Natin tong cockpit. Kasi once na nilagay natin to, mag-ano na yan. Sarado natin to. Lapat na ba? Yun, lapat na. Okay? Now, to screw it back. Ayan. So, lock na yan. Then, lastly, ito. Gawa na yung isa nating Musky Fighter. Ang pinakakaingat-ingatan ko itong part na to. So, ayan. Ayan. Kasi madali itong mabali eh. So, kailangan ko ng konting assist.
Ayun. Kumbaga, tingnan nyo, ang lutong-lutong niya, nakakatakot, baka mabali. Kaya nga pag usually pag naka-fold na siya, hindi ko na siya ina-unfold eh. Pero for this video, yan na natin siya, i-unfold natin, kumbaga. Ayan. So, ito na yung buong Musky Fighter. Buuin ko lang isa, then i-final thoughts na natin. So, ayan, nabuo ko na parehas yung fighters. Ito yung complete at walang sira. Ito naman yung mga natirang parts. Decent pa rin naman to. Magagamit mo pa rin to as ulo. Madi-display mo pa rin siya as fighter. Pero yun nga, napagpilian na yung parts nito. Pero okay pa rin to. Gagamitin ko pa rin to sa mga sa pag-upgrade. Kumbaga ito yung magiging next project ko niyan. Pag nakakita ko ng parts na pwedeng gawin na merong complete wing, ito naman yung i-upgrade ko, kumbaga. So ganun lang naman yung cycle. I-share ko na lang din sa sa harap kung ano yung itsura originally nito. Ito. Yung original nito, sobrang sirang-sira eh, as you can see in the picture. Ganyan ko siya nabili. Now, complete na siya. And then, meron pa akong extra na parts para sa mga iba kong grade 5 na walang ulo. Final thoughts? Sulit ba ang pagbili ng mga parts para makabuo ng bago? Of course, sulit siya. Pero, mas maganda yan kung mariresell mo to, kumbaga. Kasi kung hindi ko naman kailangan to, okay na okay to, ang gagawin mo, bibili ka ng parts, then lilipat mo dun sa yung mga magagandang parts dun sa item mo, and then yung napagpilian mong component, ibenta mo. Ayun. Para bumalik lang din yung pera mo. And then nakuha mo pa yung gusto mong mga parts. Pero sa case ko, hindi ko naman siya balak ibenta, pero kung may bibili, why not? Para din makabili pa ako ng mga ibang parts or ibang mga toys. Kung gusto niyo itong bilhin, pwede niyo naman din akong kontakin. Tatry ko siyang i-post. Sige, kung merong may kailangan. I know, merong mga ibang tao na may kailangan ng ulo sa grade 5 nila. So, I think ito, makakatulong sa kanila to. Ayan. So, ipopost ko siya. So, I think that's it for this video. I hope you enjoyed watching the video. Till next time, bye-bye!